maranasan yung kapangyarihan ng Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Bago yung idadagdag ng Lord, i-recap po natin. Sabi doon sa sinabi niya, at sinabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan, sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghukom. Amen? So pinagdidinan natin dito mga kapatid yung idle word, po, yung walang katuturan, walang kabuluhan na salita. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal. At sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Pakinggan natin mabuti mga kapatid at be attentive, gaya na sinasabi ni Kuya Rex. Ano po? Dahil napakahalaga po ito mga kapatid sa buhay natin. Amen? Dahil ito po yung magdedetermine ng puso natin. Amen? Dito makikilala ang karakter ng isang tao, ang attitude ng isang tao, kung nasaan na siya sa kanyang spiritual life. Bakit? Kasi ang spiritual life natin mga kapatid, depende yan kung paano binabago ng Panginoon yung puso mo at paano ka nagpababago sa Kanya. Kaya kung paano ka nagsasalita, it will determine your heart. It will determine how deep your relationship is with the Lord. Kaya sarap mga kapatid na namnamin natin ang sinasabi ng Panginoon. Bali, nilirecap po natin ito, yung mga salitang ito, bago po yung highlight na sasabihin ng Panginoon. Sabi doon sa Ephesians 4:29, iisa po ang sinasabi dito mga kapatid. At nilirecap lang natin. Bilis lang po, multimedia. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ng mga nagsisipakinig. Tingnan natin mabuti mga kapatid. Mamaya, I was amazed nung kinakausap ako ng Panginoon kanina about doon sa habang nagsasalita si Kuya Rex. Ano po? Sabi doon sa Galatians 1 verse 10. Kung gusto nyo inote down nyo mga kapatid. Sapagkat ako bagay naghihikayat ngayon sa mga tao sa Diyos. O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao, o ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Amen? If you please man in your life, you cannot be the disciple of the Lord. Always your influence, always your motive, or laman ng puso mo is to please the Lord. Amen? Itatak po natin o tanggapin natin yon sa ating buhay mga kapatid. Isipin po natin yan, sariwain natin yan mamaya. Iisa-isain natin. Gagawin natin ang conclusion. Amen? Sabi doon sa 1 Corinthians 14 verse 3, pinakita ng Panginoon kung paano tayo magsalita. Datapwat ang naghuhula ay nagsasalita sa mga tao na sa ikatitibay at sa ikipangangaral at sa ikaaaliw. Take note, mga kapatid. Tatlong bagay, ikatitibay, ikapangangaral, ikakaaliw. Amen? Proverbs 18:21, life and death are in the power of your tongue. Amen? So, pinag-iingat tayo ng Panginoon paano tayo magsalita. Amen? Paano ka nakakapag-ingat na magsalita para sa gano'n, walang idle word, walang kabuluhan yung lalabas diyan. Mga kapatid, maging puro ang ating buhay. Amen? Yung puso natin ay lagyan natin, mag-invest tayo ng mga salita ng Diyos para ma-purify yan, ma-saturate yan ng salita ng Diyos upang ang lalabas sa ating mga labi ay pawang salita ng Diyos lamang, mga kapatid. Pawang para sa Diyos lamang. Parang ipibless mo ang Lord sa buhay mo sa pamamagitan ng mga salita. Amen? Ito po yung nais ng Lord, mga kapatid. And then, ano pa? Sabi ng Proverbs 27 verse 5. Amen? Ang sabi ng Lord doon, open rebuke is better than love carefully conceived. In other words, mga kapatid, sa other translation, open rebuke is better than hidden love. Amen? Mahal natin ang bawat isa. I-rebuke mo, sabi mo sa katabi mo, i-rebuke mo with love. Amen? Kung mahal mo talaga yan, i-rebuke mo with love. Amen? And this is now kapahayagan ng Lord sa buhay natin.
We know, mga kapatid, that our aim, our goal, our objective is to uplift one another. Amen? Is to encourage one another, is to motivate one another. Amen? But what's out? What's out of our testimonies? What's out of our speaking? What's out of our encouragement? Sometimes, in our encouragement, it is not true. We know that our Lord is the truth. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Jesus is the truth. The followers are living in the truth. Amen? Your life is truth. Amen? Totoo yung buhay natin. Yung buhay natin, yung bagong buhay natin ngayon ay galing sa katotohanan. Binago ng Lord ayon sa katotohanan. Mabuhay tayo ayon sa katotohanan, magsalita tayo ayon sa katotohanan, mamuhay tayo ayon sa katotohanan. Yon ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. But what's out? Sometimes, dito tayo nagkakasala. Alam niyo po yung nagsasalita ka na para lamang ma-uplift mo siya, binubula mo siya. It is also considered idle word na hindi po namamalayan ng mga tao. Amen? Para lamang ma-encourage yung tao. Amen? Para lamang i-comfort nila yung tao, mga kapatid, bubulain nila. Amen? Kahit hindi na tama yung sinasabi mo. Amen? What's out? Dahil ito ay considered as idle word. Walang katuturuan, walang kabuluhan. Amen? That is why the very effective way is that Proverbs 27 verse 5. If you love Him, rebuke Him with love. Kung siya ay kapatid mo, mahal mo yan, rebuke him with love. Amen? Open rebuke is better than hidden love, mga kapatid. Amen? Hindi ito binubula lamang para lamang maging kakampi mo, para lamang makumport siya. Hindi, mga kapatid. Mas lalo mong pinapalaki ang ulo niya. Hindi mo siya mahihikayat ng bagong buhay. Amen? Lalo mo siyang ipinupus sa putik. Bakit? Kasi nililin lang mo siya. Instead na ikaw ang nakatanggap, sabi ng Ezekiel 33 verses 3 to 9, may ipinakita si Lord sa iyo na katotohanan na dapat mong panindigan, gawin ang pinapagawa ng Panginoon. Pero pag hindi mo ginawa, ikaw ay accountable sa Lord. Amen? Kaya nga nandoon po yung Galatians 1 verse 10. Amen? It is better to please God rather than men. If you please men in your life, you cannot be disciple of the Lord. Amen? Ni kailanman hindi ka magiging disipulo ng Panginoon. Ni kailanman hindi ka magiging servant ng Lord kung ang motibo mo lagi ay i-please ang tao. Amen? When you encourage someone, when you testify something to uplift his spirit, it should be coming from the Lord. It should always be yung ma-bless mo ang Lord. Unang-una, yung mabigyan mo ng please yung Lord sa buhay mo. Amen? Yun po yung motive natin, mga kapatid. Hindi yung i-please mo yung kapatid mo o sino man yan. Asawa mo man yan, anak mo man yan, magulang mo man, para lamang sila ay ma-encourage mo sa ganung bagay, mga kapatid. Hindi na sila matututo, mga kapatid. Lalo mga kapatid, lalaki pa ang kanilang mga ulo. Amen? Wala na, mga kapatid. Hindi na sila mababago. Amen? Mabuhay ka sa katotohanan, magsalita ka ayon sa katotohanan, at ang katotohanan, mga kapatid, ang siyang magpapalaya sa atin. John 8:32. Amen? Huwag kang matatakot pag ikaw ay nagsasalita ng katotohanan. Kakampi mo at kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya para lamang makumport mo ito, o sige na nga, gwapong-gwapo mo. Amen? Pero deep inside you, mga kapatid, total, sinasabi mo sa sarili, mas gwapo ako dyan. Amen? Mga kapatid, marami tayo sinasabi, mga kapatid, na para bang ini-encourage mo siya, pero sa totoo lang, walang katotohanan yung sinasabi mo. Amen? Ayaw mo lang siyang magtampo, ayaw mo lang siyang, para bang, yung bang ikukumport mo lang siya sa isang parte na kung saan, ay, yung pala malilihis mo siya. Amen? Mawawala siya doon sa, yung goal ng Lord na mabago ang isang tao. Amen? Kailangan, mga kapatid, nasa katotohanan tayo. Magsalita ka ayon sa katotohanan. Amen? Kung nagkamali siya, sabihin mo nagkamali ka. Amen?
Ito ang sinasabi ng Panginoon. Mahal kita kapatid, nagkamali ka. Amen? Hindi ako perfect, hindi ka perfect. Pero ito yung sinasabi ng Panginoon. Doon tayo sa katotohanan. Amen? Mali na nga, ayaw mo pang sabihin mali siya. Amen? Sa palagay mo, natutulungan mo siya. Sa palagay mo, mahal mo siya. Hindi mo mahal siya. Amen? Kung mali siya, sabihan mo siya with love. Amen? Hindi mo naman pinapasabi ng Lord na sabihin mo mali siya. Pero sabi ng Lord, sabihan mo siya with love. Amen? May pagmamahal pa rin. The way mo sabihin, mga kapatid, may kalakip na pag-ibig. Amen? Hindi siya ma-open. Amen? Alam niyo, mga kapatid, ma-open mo man yung tao, mga kapatid, kung ito'y salita ng Diyos. I know, mga kapatid, double-edged sword ang salita ng Diyos. Masakit. Pero, mga kapatid, pansamantalang masakit niyan. Pero ang hinihimay ng Lord yung mga kapatid, pag-ibig na dinadaloy sa iyo. Mamaya, makukumport ka, mamaya, o nga no. Amen? It will turn into realization yung mga pangyayari sa buhay mo. Amen? Mababago ka doon. Amen? Makakapag-isip ka na, nasaktan nga ako. Napahiya nga ako. Sa sinabi niya. Pero katotohanan ang sinabi niya. Amen? Pagkatotohanan ang sinabi mo, mga kapatid, kakampi mo, kasama mo ang Diyos. Hindi kanya pababayaan. Amen? Sa buhay natin, mga kapatid, watch out. Bantayan po natin ang ating mga pananalita. Hindi lamang yung nag-i-encourage ka, totoo kaya yung pag-i-encourage ko. Amen? Nagtitestimony ka sa kanya para lamang ilihis mo siya. Sabihin mo yung totoo. Amen? Sabihin mo yung totoo sa kanya. With love. Amen? Para siya po ay matauhan. Para siya po ay maturuan mo. Para siya ay mailid mo sa pagbabago. Amen? Hindi mo maililid yan sa pagbabago, mga kapatid. Hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Amen? Umaagree pa tayo, mga kapatid, na sometimes sa buhay natin, mayroon tayong mga sinasabi just to please Him. Mga kapatid, kung ipiplease mo siya, unang-una mong i-please ang Lord. Amen? Pag natuong ka na i-please mo yung tao, mga kapatid, doon pa lamang nagkasala ka na sa Diyos. Amen? Bakit? Kasi gusto ng Lord, nagsasalita ka ng truth, ng katotohanan lamang. Amen? At ito po yung pinakaiingatan ng Lord sa buhay natin. Makapagsalita tayo ng idle word, walang katuturuan, walang kabuluhan na salita ng Diyos. Yung mga corrupt words. Ano po? Even yung sinasabi mong encouragement, kung hindi totoo yan, corrupt word yan, mga kapatid. Idle word yan. Walang katuturuan yan. Walang kabuluhan yan. Amen? Bakit? Instead na siya po ay mailid mo sa katotohanan, siya po ay nililid mo sa kumunoy. Amen? Lalala siya, mga kapatid. Amen? Saan tayo? Lalala siya o mababago siya? Mababago siya, mga kapatid. Sinong gustong pagbabago? Mabuhay tayo sa katotohanan. Amen? Sabi ng salita ng Diyos sa Psalm 119 verse 11, ang iyong mga salita ay aking itatanim sa aking puso upang ako'y hindi magkasala laban sa iyo. Amen? Dito po sinusukat ng Lord. Amen? At dito rin mo tayo makikita, mga kapatid, ang sukatan. Amen? Kung nasaan na siya sa kanyang espiritual, sa mamagitan ng kanyang puso. Well, ang puso ay makikita mo sa mamagitan ng kanyang pananalita. Amen? Gaano siya kalalim ang kanyang relasyon sa Lord? Gaano siya talaga sumusunod sa Diyos, mga kapatid? Malalaman mo yan sa kanyang puso. Amen? So, magtulungan tayo, mga kapatid. Lahat po tayo, mga kapatid. Mahal natin ang bawat isa, mga kapatid. Amen? Kung ang isa ay nalilihis, mga kapatid, nawawala siya sa tamang landas, narito po tayo. Amen? Binabantayan natin ang bawat isa upang makatulong tayo, upang siya ay mailid natin ang bawat isa sa tamang landas papunta kay Lord. Amen? Sino pong handang pagbabago? Babaguin tayo ng Panginoon dahil nandoon yung desire natin na magbabago. Handa na tayo ma-review ng Lord with love? Alam niyo, mga kapatid, pag nireview ko ng katabi mo with love, talagang mahal ka niya. Amen? Bakit? Sino nagtatampo rito pag nireview siya? Ayaw niya ng pagbabago. Amen? At sino yung nahihiya o natatakot na mag-review sa kanyang kapatid? Hindi mo mahal yung kapatid mo. Amen? Ibase mo na lang sa iyong anak, kung may anak ka,
o kapatid o magulang, mga kapatid. Kung sila ay nagkukulang, nagkakamali, aayaan mo na lang. Sa palagay mo, mahal mo sila. Hindi. Amen? I-rebuke mo sila with love. Amen? So, I believe, mga kapatid, lahat po tayo ay nangangailangan at gustong magkaroon ng pagbabago. Amen? At tayo babaguhin ng Panginoon, patuloy ito, mga kapatid, sa buhay natin. Kung nandoon po yung puso natin na handang magpabago sa Lord. Amen? So, ano ang susi ng Lord para hindi ka makapagsalita ng idle word, hindi ka makapagsalita ng walang katuruan, hindi ka makapagsalita ng walang kabuluhan? Punuin mo ang iyong sarili ng salita ng Diyos. Mag-imbes ka ng salita ng Diyos, puspusin mo ng salita ng Diyos ang iyong puso upang yung anong mayroon yung sa puso mo ang siyang lalabas lamang sa iyong labi. Sabi ng Matthew 12:34, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? Dahil diyan sinusukat, diyan nalalaman kung sino siya, ano siya, gaano siya kalalim sa Panginoon, anong relasyon sa Lord, ano ang katayo niya sa spiritual, diyan po nasusukat, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Tayo po yung handa na sumunod sa Lord. Handa na tayo na magbabago. Sige po. Yung handa na po ay tumayo na po. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Muli ay pagpakpakan natin ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng Diyos sa ating buhay na tunay nga ang Diyos ang naghahain ng bawat pangangailangan natin. Siya ang nakakita ng ating mga pangangailangan. Amen? Hindi sa ating mata, base sa ating mata, tinitignan natin ang pangangailangan, Lord. Hindi po, mga kapatid. Yan ay ipinapakita ng Lord sa buhay natin. Not with our own, but from God, na siyang nagpapakita ng mga bagay sa buhay natin. Lord, sa oras na ito, maraming salamat. Ito po yung God sa aming pakakisalamusa, sa pananalita ng tao, dito nasusukat ang bunga, Panginoon. Lord, nakikita namin ang bunga, ang laman, ang quality ng isang puso, ng isang tao, habang siya ay nagsasalita, habang siya ay nangungusap. Lord, ayaw mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa gabing ito ay tinanggap niya ang banal mong mensahe. Tinanggap niya ang kapangyarihan ng salita mo, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, sa gabing ito, nais namin, Panginoon, sabihin sa iyo, individually, Lord, na hindi kami lalabas sa kwartong ito, Panginoon. Na hindi namin sinasabi, Lord, that we are committing ourselves unto you. At sisikapin namin, Panginoon, sa buhay namin, that there will be no idle words, there will be no corrupt words, Panginoon, na lalabas sa aming mga labi. We know, Lord, na kami mga taong hindi perfecto. But Lord, totoo, O God. Pero kami, O God, ay nilikha mo, tinawag mo, Panginoon, bilang kawangis mo. Kawangis in the sense, Lord, na nais mong sumunod ang bawat isa sa amin sa iyo. Na Lord, yung puso mo ay magiging puso namin. Yung labi mo, Panginoon, ay magiging labi namin, Panginoon. Yung lakad mo, Panginoon, ay magiging lakad namin, Panginoon. Yung isip mo, Lord, ay magiging isip namin, Panginoon. Ano pa ang puwang ng kalaban sa buhay namin? Kung ito, Panginoon, ay lagi namin, Panginoon God, dinideclare sa buhay namin. Lord, turuan niyo po kami na lumakad ayon sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, na mag-isip ayon sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon God, na pakiramdaman ang galing sa iyo. Turuan mo kami magsalita ayon sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na masalita mo. Na patuloy namin, Panginoon God, na impok, Panginoon, sa aming puso. Lord, how do we invest your word in our life, in our heart? Let the word that we learn from today, Lord, ma-apply namin sa buhay namin. Every application of your word, Lord,
will serve as a wisdom, O God, at that will be an investment to our heart. Ayaw mo, Panginoon, na yung salita mo, Panginoon, O God, na hinahimay-himay mo na may kapangyarihan sa bawat paghimay, Panginoon, ay tinanggap namin, naniwala kami, Panginoon, at pumasok sa aming puso. Ayaw mo, Panginoon, ito'y may apply namin sa aming buhay. Lord, sikapin po nawa namin, Panginoon, na sa aming pagkikitungo, maging sa aming pananalita, Panginoon, ay tunay niya, O Diyos, yung abundance lamang ng mga inimbest mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, pawang katotohanan lamang at pawang makatotohanan lamang, Panginoon, ang amin po masasabi, ang lalabas sa amin labi, Panginoon. Lord, ayaw mo, O Diyos, sa gabing ito, ay kami, Panginoon, na kung saan makakapagsalita kami, Panginoon, ng mga gandang bagay na ayon sa iyo. Lord, tinuruan mo kami. It is not only magagandang salita na lumalabas sa amin labi, but Lord, mga salitang mabibless ka. Mga salitang mapupuri ka. Mga salita, O God, na ikaw ay maluluhati. Mga salita, Panginoon, na kung saan ikaw ay maitataas ng iyong buhay. Ikaw ang mapiplis namin, Panginoon. Lord, sinabi mo, Panginoon, sa Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. If you have breath, you're still alive, you are still breathing, let that breath praise Him. Let every word that comes from your mouth praise the Lord. Praise Him. Purihin ka, Panginoon. Patuloy kang purihin. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Napakasarap purihin ka, O God. Ayaw mo, Panginoon, sa gabing ito ay mapuri ka namin, mapuri ka namin, mapuri ka namin, mapuri ka namin. Turuan mo kami, Panginoon, magsalita para ikaw mapuri, mapuri. Napakasarap magpuri, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, turuan mo kami mapuno, Panginoon, ng kapurihan. Ang loob na ito, Panginoon, ang ayong buhay para sa iyo, O God. Oh, hallelujah. Napakasarap magpuri, Panginoon. Oh, hallelujah. Purihin ka, O God. Let everything that has breath praise the Lord. Ang lahat na may hininga, ang bawat hinihinga natin ay makamagpuri lamang sa Diyos. Ang mga sinasabi lang natin ay tanging makakapagbigay ng kapurihan sa Diyos. Sige po, masarap magpuri sa Lord. Napakasarap. Awitan natin siya. Napakasarap magpuri, O God. Oh, hallelujah. O purihin ka, Panginoon. Ibigay natin sa magitan ng ating pag-awi sa Kanya ng kapurihan. Tuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo nakukumport habang tayo ay nagsasalita ng mga kapurihan para sa Lord. Lord, turuan mo kami. Sa awiting ito, Panginoon, iaalay namin. And Lord, turuan mo kami magsalita ng kapurihan lamang upang iparanas mo sa amin kung anong mayroon ang kapurihan na gagaling sa aming mga labi, Panginoon. Lord, yung pong dadalhin namin sa aming mga buhay. Hallelujah. Yes, Lord, sa gabing ito, Panginoon, O God, tinataas namin ang aming mga kamay at binubuksan namin, Panginoon, ang aming mga puso at labi. Dumaloy ang iyong banal na Espiritu sa buhay namin. Hindi kami papayag, Lord, sapagkat, Lord, with our own, Lord God, hindi namin kayang gawin. Pero, Lord, sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, makakapagsalita kami, makakapag-awit kami ng kapurihan lamang sa iyo. Sa buhay ko, O Diyos, kahit mi. Hallelujah. Ko, ikaw ang at nang suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Ibig mo, Diyos, kahit amin. Minsan pa, mga kapatid, sa buhay ko, ikaw ang bukas.
Sa lahat ng suliranin ko, Ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, Ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanluran mo. Lahat ng nais ng puso'y natatagpuan sa iyo. Napakasarap puri sa kanluran mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Ikaw, yes Lord, basta't kayo, Panginoon. Hallelujah. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Ang kapurihan galing sa atin labi ay kaluguran sa Diyos, kagalakan sa Diyos, kaluwalhatian sa Diyos. Sige, sa buhay ko, sabihin mo sa Panginoon, sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap puri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, Panginoon. Yes, Lord. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y natatagpuan sa iyo. Napakasarap. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Napakasarap, Panginoon. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. At ng nais ng puso'y natatagpuan sa iyo. Napakasarap puri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, Panginoon. Yes, Lord. Basta't ikaw, Panginoon. Makakapagsalita kami, Panginoon, na ayon lamang sa iyo. Ikaw, O Diyos, ay kasama. Ikaw ay malawalhati, Panginoon. Lord, salamat. Basta't ikaw. Salamat, Panginoon. Kaya mo ang iyong tinuro sa gabing ito sa buhay namin, Panginoon. Ay patuloy namin, Panginoon, O God, na may apply sa buhay namin. Can we close our eyes and pray to God right now? Lord, dalhin mo ang bawat isa sa amin sa iyong banal na presensya, Panginoon. Sapagkat, Lord, kung wala kami sa iyong presensya, O God, hindi kami makakamanalangin ayon sa iyo, Panginoon. Kung wala kami sa iyong presensya, Lord, hindi kami makakapagsalita ayon sa iyo, Panginoon. Hindi ka namin mapupuri, hindi ka namin, Panginoon, maluwalhati sa buhay namin. Lord, turuan mo kami
na lagi kaming nasa presensya mo, Panginoon. Na Lord, Ikaw ang nananaig, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Na unang-unang layunin namin, unang-unang motibo namin, Panginoon, ay Lord, maitaas ang iyong ngalan, Panginoon. Mapuri ka, maluwalhati ka, Panginoon, O God. Lord, ayaw mo, Panginoon, O God, sa gabing ito, Panginoon, O God. Kinocommit namin, Lord, ang aming mga buhay sa iyo. Alam namin, Panginoon, na kung mananaig ang aming mga buhay, sigurado, Lord, na magkakasala kami. Turuan mo kami, Panginoon, na bago kami gumawa, mag-isip, magsalita, Panginoon, ay pupunta ka muna kami, Panginoon, sa iyong dakilang presensya. Hayaan namin, Panginoon, na Ikaw ay kasama namin, Panginoon. Sapagkat, Lord, yung sinabi mo, Panginoon, sa John 15 verse 5, apart from you, O God, we can do nothing. And this is your word, O God. This is the illumination of your word that you have given. We know that even without God, we can do many things. But why God is telling to us, apart from me, we can do nothing. Nais ng Panginoon sa buhay natin, kasama natin gumagawa. Siya ang may kinalaman sa ating ginagawa. Siya ang may akda sa ating mga ginagawa. Meaning to say, kalooban lamang niya ang nais niyang gawin natin sa ating buhay. Kung kaya sinabi ang apart from me, you can do nothing, sapagkat nais siya, yung kalooban lamang niya ang ating magagawa at gagawin lamang sa buhay natin. Kaya natin pumunta ng Pilipinas na wala ang Lord. Kaya natin magtrabaho na wala ang Lord. Kaya natin kumain na wala si Lord. Pero bakit sinasabi ng Lord sa buhay natin, apart from Him, we can do nothing? Nais niya na kalooban lamang niya ang ating mga ginagawa. Yung lulubin lamang niya ang nais na mangyari ng Lord sa buhay ng bawat sa atin. Na siya ay kasama natin. Siya ang may akdalan na lahat ng ginagawa natin. That truly, nandoon ang kababaan ng loob natin. Na Lord, hindi ko kayang gawin kung wala ka. Even Lord, one step forward, Lord, hindi ko kayang gawin kung wala ka sa buhay ko. Nais ng Panginoon, we will have a total submission to Him. Hallelujah! Natunay nga siya ang Diyos. Siya ang dakilang Diyos natin. Siya ang buhay na Diyos natin. Nais niya sa buhay natin. Isuko natin ang ating mga buong buhay without any reservation at all. Amen. Kaya nga, Lord, basta't Ikaw, kaya namin gawin ang bawat bagay. Basta't Ikaw, Lord, walang imposible sa iyo. Basta't Ikaw, Lord, maluluwalhati ka namin. Hallelujah! Basta't Ikaw! Basta't Ikaw. Basta't Ikaw. Basta't Ikaw, O Diyos, ay kasama. Yes, Lord. Basta't Ikaw. Basta't Ikaw. Basta't Ikaw, O Diyos. Minsan pa, basta't Ikaw. From the bottom of our heart, we are saying, basta't Ikaw, Lord. Basta't Ikaw. Basta't Ikaw, Diyos, ay kasama. Napakasarap, Lord. Salamat, Lord. Tinuruan mo kaming sa lahat ng bagay, kasama ka namin. Nais mo, Lord, na Ikaw ay laging sumasama sa amin. Lagi kami, Panginoon, nasa presensya mo sa bawat gagawin, iisipin, at sasalitain namin, Lord, nasa presensya mo kami. Upang ang bawat salita na matutawi sa amin labi ay pawang kapurihan mo lamang, Panginoon. Ay pawang ikakaluwalhati mo lamang. Ay pawang Ikaw ang mabibless. Ay pawang Ikaw, Panginoon, o mapibless namin sa iyong buhay. Lord, salamat sa gabing ito. Gabi na kung saan, Lord, nagparanas ka, Panginoon, o yung kapangyarihan sa buhay ng bawat sa amin. At ito, Panginoon, o God, yung nais mo na pagbabago, kasama ka namin.
Pag hindi ka kasama, Lord, walang tunay na pagbabago. Tinuruan mo kami, Lord, na sa bawat salita, sa bawat isip, sa bawat kamay namin pong gagawin, kasama ka namin. The change will follow. Transformation will follow when you are with the Lord. When the Lord is overwhelming in your heart. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang pagdakila, pasasalamat. At ang lahat na binago at patuloy na nagpapabago sa Panginoon ay magsasabi ng Amen.